Okay, good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Bigman. Kid, big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire, kami ang top airsoft provider. Okay mga ka-Airsoft, hello po, magandang araw, mabilisan vlog po tayo ngayon. Ngayon sa mabilisan vlog natin mga ka-Airsoft, came from the word itself, mabilisan. Dire-diretso, walang paligoy-ligoy, wala mo ng kwentuhan, wala mo ng explanation, basta diretsong vlog regarding sa unit, okay? Ang unit natin ngayon is unit natin kay Airsoft Samuel Martin. Okay, si Sir Samuel Martin ay taga Nueva Vizcaya. Okay, ito yung unit niya, the Glock 17 High-End Edition, Umarex, Full Steel CNC. Ngayon, discuss natin ano ba yung pinagkaiba ng Glock 17 na budget meal sa Glock 17 na mid-class, sa Glock 17 na high-end. Okay? Number one, wala kasi ako rito nung Glock 17 na budget meal. Yun po yung China, yun po yung gawang Lunes, Sirang Martes. Papangalanan ko na, ang brand po niya is ENCN Double Bell. Okay? Pag yung unit ninyo is ENCN Double Bell, expected nyo na hindi tatayo yan, hindi papalag. Okay, laban sa mga leading brand. Okay, isa sa mga leading brand natin is yung mga Umarex kasi sila yung fully licensed. When I say fully licensed, hindi ibig sabihin na lisensyado or may documents. Okay, kung mapapansin niyo itong hawak ko ngayon, ito yung high-end edition. Mapapansin niyo yan mga Airsoft, kompleto, 1:1 replica ng tunay. Merong Glock, merong Austria, lahat ng markings nandyan na po. Ayan, pakita ko sa inyo, lapit natin. Ayan, lapit natin. No? Lahat ng markings nandyan na. Okay? Ibig sabihin, lahat yan legal. Yung markings na yan, legal po yung markings na yan. Hindi po illegal yan, no? Pero yung mga budget meal like ENC and Double Bell, sila yung mga illegal version. Naglagay sila ng tatak na Glock, pero hindi legal po yun, no? Kumbaga, sa bansa kasing China, wala po kasing copyright regarding sa copyright na batas. Wala silang ganong batas, kaya ginagawa nila, mina-manufacture nila lahat ng mga bagay na nakikita nila sa paligid. 'Di ba? 'Yon, walang copyright na batas doon. Okay, yan, makikita nyo may Glock, ito yung original version. Ngayon, papakita ko sa inyo yung budget meal version na hindi naman illegal. Ito yung WE naman. 1:1 replica pa rin nung tunay naman na Glock, kaya lang mapapansin nyo, plain. Wala siyang ka-markings. Compare mo dun sa legal version na high-end edition, ayan, makikita nyo, may markings. May tatak nga na Glock, ayan, no? O, diba? O, ayan, no? O, ayan, diba? O, so, ito, legal version, this is the, kumbaga parang sabihin na natin, mid-class to, so, wala naman siya nilalabag. Okay, W ito, Gen 5. Okay, ito, Gen 5 din na Umarex, SRC collaboration, so high-end edition. Ngayon, ano naman ang pinagkaiba ba? Parehas lang naman isang tabi na natin yung markings. Ngayon, ano ang pinagkaiba ng high-end sa budget meal? Yung budget meal, syempre, budget meal, 'di ba? Gawang Lunes, Sirang Martes, 'di ba? Madaling masira, mahina, malambot ang pyesa. Compare mo dun sa mga high-end, malakas, matibay, 'di ba? Yung high-end na Glock, pwede siya sa 12 kg, pwede sa 14 kg na gas, pwede siya sa CO2. While habang yung budget meal, pan 12 kg lang. Subukan mong gamitan ng 14 kg, wasak, basag. Subukan mong gamitan ng CO2, sira. Okay? Kaya mga ka-Airsoft, high-end edition, hindi magsisisi. Yung ka-Airsoft natin, si Sir Samuel Martin of Nueva Vizcaya. Okay? Ngayon, syempre,
kailangan, kahit high-end yung unit mo, lalagyan mo ng silicone oil. Ito yung mangyayari pag walang silicone oil. Makikita nyo yung ibabaw, gas na. Yan. Nauubos yung ibabaw ng mga Glock, yung barrel ng mga Glock, numinipis pag hindi nilalagyan ng silicone oil. Normal po sa Glock yan. Ngayon, pwede nating maiwasan yan. Lagay tayong silicone oil sa ibabaw. Okay, ayan, no? Binasa natin para madulas. Okay, kasa ilock natin manually, lagay tayo sa nozzle, no? Pag yung seller mo hindi ka hinahayaan na hindi ka tinuturuan na maglagay ng silicone oil, yun yung tipo ng seller na gusto lang kumita. Yun yung tipo ng seller na walang pakialam doon sa unit ng client niya, no? Yun yung tipo ng seller na pagkakakitaan ka lang. Okay? Ngayon, alisin natin yung base pad. Nilagyan ko sa output valve, lagyan rin natin sa inlet valve. Dito sa ibabaw. Ayan. After that, lagyan na natin ng green gas. Gamit lang ako ngayon 12 kg. Pero itong unit na to, pwede siya sa 12, 14, and CO2. Okay? Lahat ng gas, pwede mong gamitin dito sa high-end version ng Glock. Pag yung Glock mo, yung China version, 12 kg lang. Okay? Upside down, then press down. 2 seconds only, dial upgraded. 1, 2. Okay, 2 seconds only. Ngayon, lagyan natin ang bala. With the help of our speed loader, hatakin to pababa. Then, place your right tab here. Dito po ilalagay yung bala. Hindi po dito, hindi po dito. Dito po. Okay? Pump lang po. Okay. Ang proper orientation ng bala, pag naglalagay kayo, dapat ganyan. Left, right, left, right, left, right, left, right. Walang bungi para hindi ka maka-experience ng BB jam or misfeeding. Okay? Pasok natin sa unit. Malakas. Hindi pwedeng itutulak kasi hindi maglalak. Malakas. Kasa. Hata. Bitaw. Huwag mong ibabalik. Bitaw mo. Okay. Itong unit na to, ang upgrade niya, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-half up rubber, at saka naka-enhance big bore nozzle. Ang FPS po ng Glock, normally 300 to 330. Itong hawak ko 420. Ganun siya kalakas, ganun siya katindi. Kasi upgraded po siya. Firing po tayo mga airsoft. Firing! Dito, para kita. Side view. Hindi kita. Lipat mo yung target. Okay. Firing! Okay, open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide, pull back. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Sir Samuel Martin of Nueva Vizcaya. Ito na po yung unit mo. The high-end version of Glock 17. Napakaganda, napakasarap. Ready for packing and ready for shipping. Thank you mga ka-airsoft.